Again, blessed Sunday morning sa lahat. Good morning. Binabati po natin ang bawat isa sa araw na ito. Muli ay nagkatipon-tipon na naman tayo upang magpuri, sumamba, magpasalamat at mag-aral ng kanyang salita. Sa ating pagsisimula, tayo po ay patuloy sa ating pananalangin. Panalangin po natin ang preaching na ito. Aming Diyos, Ikaw po ang pinagmumula ng karunungan, ng kaunawaan. Ang iyong salita po ang aming pag-aaralan, pagmumunihan ngayong gabing ito. Aming hinihiling ang gabay ng banal na Espiritu sa kalagitnaan namin upang ang aming puso ay manatiling bukas at handang pakinggan ang iyong mensahe para sa amin ngayong umagang ito. At sa pangangaral po ng iyong salita, nawa ay matanggap namin ang kinakailangan namin, lalo ngayon na kami ay naririto na sa mga huling panahon. Ito po ang aming hiling sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. There is an important question we need to deal sa umagang ito, sa pagsisimula natin. Ang tanong ay, how can we study the future with certainty if it has not yet happened? Tama, di ba? Yung medyo mapapaisip ka sa tanong na ito. Paano ba natin mapag-aaralan ang hinaharap na mabibigyan tayo niyon ng kasiguraduhan kung iyon naman ay hindi pa nga nagaganap? May mga nagsabi, promises are meant to be broken down. Narinig nyo yon? Bakit ganoon ang pagtingin ng ibang mga tao sa pangako? Bakit yun daw ay meant to be broken? Because of its uncertainty. Dahil ang pangako ay sa hinaharap pa, maisa sa katuparan, kaya pwedeng mangyayari yun, o pwede rin namang hindi. It may be fulfilled or it can be broken. Iyon po marahil siguro ang dahilan kung bakit may mga bagay sa ating hinaharap ang kinakatakutan o pinapangambahan because of the future's uncertainty. Hindi tayo sigurado kung ano ang mangyayari bukas o the next week or sa 2026. So medyo nakakakaba. Maaari tayong magsabi kung ano ang posibleng mangyayari sa hinaharap, pero hanggang doon lang yon, hanggang prediction at calculation lang ang maaari nating magawa. Nasaan ka, kapatid, nung dumating ang bagyong Ondoy? Can you recall? Isipin natin, nasaan ba tayo noong bagyong Ondoy? Ako ay nasa Mountain Province, nasa Bible School pa noon sa Montalban, Rizal. Ang bagyong Ondoy, kung maalala natin, ay maituturing na isa sa most catastrophic storm na dumating sa ating bansa. Naglandfall sa Pilipinas ang bagyo noong September 26, 2009. Tandang-tanda ko ito kasi uwian na namin sa Bible School, naka-dormitory ako, and hindi kami makauwi dahil sa bagyo. At kitang-kita ko yung during that Ondoy, yung stock room nung utility man doon sa Bible School, nilipad na ang bubong dahil mayroong parang ipo-ipo na dumaan doon. So sa pagdating ng bagyo, nagbuhos iyon ng halos isang buwang pinagsama-samang ulan. A month's volume of rain, ibinuhos lahat iyon sa loob lang ng 12 oras, yung overnight na yon. At sinamahan pa ng malakas na hangin. Kaya nagdulot ang bagyo ng mapanira at malawakang flash flood, lalo na sa Kamaynilaan, especially sa Marikina. Nag-iwan ang bagyo ng halos 500 fatalities, 500 ang namatay. Doon nga sa dinadaanan namin na Sunday yun, di ba? Maalala ninyo? Nung makauwi na kami, doon sa dinadaanan na tulay na Montalban, Rizal ba yun?
mayroong patay doon na nasa gilid at inaanod-anod. Mahigit 500 na injured at halos 40 missing na hindi na natagpuan pa. Ayon sa ginawang pag-aaral, after that, ang isang tinuturong dahilan, maliban sa pagiging super typhoon ng Ondol, kung bakit nagulantang ang mga Pilipino sa hagupit ng bagyo at nakapagkitil iyon ng buhay ng halos 500 na katao, 460 something. Ito ang dahilan ng sabi nila sa report. No one, even Pag-asa or International Meteorological Agency, kasi mababalita mo iyon sa iba't ibang news, have expected such large scale of rains. Therefore, they have given usual forecast of heavy rains. So sabi nila, hindi inaasahan ng mga ahensyang dapat ay nagbibigay ng babala sa tao tungkol sa bagyo na ganun pala karami ang dalang tubig ulan ni Ondoy. Kaya usual lang na level ng bagyo ang naiulat. Itong paparating na bagyo na ito would be a super typhoon. Yun lang. And there's no more information. Kaya nagkagulatan noong araw na iyon. Tandaan natin mga kapatid, na ang anumang sasabihin ng isang tao, ahensya, institusyon o maging ang pinakamakapangyarihang gobyerno tungkol sa hinaharap, lahat ng iyon ay prediction, speculation, calculation, at assumption lang. Pwedeng mangyayari, pwede rin namang hindi. Dahil nga may uncertainty sa hinaharap. However, take note of this. Ang usapin tungkol sa end of time ay hindi isang haka-haka lang o uncertainty, kundi truth that is surely to come. Iyon ay katotohanan at siguradong magaganap sapagkat tunay at mapagkakatiwalaan ang siyang nagsabi ng pagdating niyon. Iyon ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Ang Pag-asa is speculation because they cannot be certain, they cannot assure us na iyon talaga. Pero ang Panginoong Jesus, si Jesus mismo kapag siya ay nagsalita at yung ipinahayag niya na propesiya tungkol sa pagdating ng katapusan ng mundo, yun ay magaganap. At nagturo pa nga siya kung ano ang magaganap sa mga huling panahon. May I request everybody to please stand para po sa ating scripture reading. Ito po ang sinabi ng Panginoon about the signs of the age, the end of the age to come. Ang sabi po dito sa NIV version, Jesus left the temple and was walking away when his disciples came up to him to call his attention to its buildings. Do you see all these things? He asked. Truly I tell you, not one stone here will be left on another. Everyone will be thrown down. As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. Tell us, they said, when will this happen and what will be the sign of your coming and of the end of the age? Jesus answered, watch out that no one deceives you, for many will come in my name, claiming I am the Messiah, and will deceive many. You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. All these are the beginning of birth pains. Then you will be handed over to be persecuted and put to death, and you will be hated by all nations because of me. At that time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. And many false prophets will appear and deceive many people. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. But the one who stands firm to the end will be saved. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world
as a testimony to all nations, and then the end will come. Ang lahat ng nakapakinig ng salita ng Panginoon ay mapakinggan nawa ito. Maaari na po tayong maupo. So pag-usapan muna po natin yung background ng ating nabasa. So ang nangyayari po dito, matapos ang kanyang triumphal entry sa Jerusalem at pangangaral sa templo, nagpasya po si Jesus na umuwi na sa Bethany, kung saan siya at ang kanyang mga alagad ay tumutuloy. So from Bethany, nagpunta si Jesus sa Jerusalem at doon nangyari yung triumphal entry, yung parang pagpasok niya as king. Now, uwi na tayo, sabi ng Panginoong Jesus, sa paglalakbay nila, pabalik sa kanilang tinutulugan, yun ay about 2 miles or more than 3 kilometers of walk. Gano'ng kalayo yun? Yung dyan sa Caltex, gano'ng kalayo? 2 kilometers kaya ayan? So 3 kilometers na lakad ang gagawin nila. So sa paglalakad nila na iyon, mapapadaan sila sa tabi ng Mount Olives. So isang bundok na ang tawag ay Mount Olives. So siyempre mataas na lugar iyon. So dahil ito ay sa panahon ngayon, so imagine nyo na lang na ancient time yan. So dahil mataas yung Mount Olive na yon na dadaanan nila, mula roon ay matatanaw nila ang kabuuan ng Jerusalem. Yan yung Jerusalem. At maging ang matayog na templo na yon sa kalagitnaan na yon. Probably, because of that spectacular view na nakikita nila habang naglalakbay sila, hindi napigilan ng mga alagad na tawagin ang atensyon ni Jesus upang maipakita rin sa guro nila ang kanilang kahangahangang nakita. Sabi nila, Master, Guro, tingnan mo itong mga building, ang building na ito. Nung makita iyon, o nung tinignan iyon ni Jesus, kung tinignan nga, we assume, nakakagulat ang naging tugon ni Jesus. Sabi niya, alam nyo ba, darating ang panahon na ang patong-patong na malalaking batong iyan ay walang matitira sa ibabaw ng kapwa bato niya. Lahat ay guguho at mabawasak ang matibay at matatag na templong yan. Kung isa ka sa mga alagad na nakarinig niyon, ano ang maiisip mo sa time na iyon at ano ang magiging tugon mo sa sinabi ni Jesus? Dito po sa ating text, ang naging tugon ng mga alagad niya, mas naging curious pa sila. Siguro habang sila ay naglalakbay at nagpahinga sila doon sa Mount Olives, hindi nila maalis sa isip nila yung sinabi ng Panginoong Yesus. Kaya sa verse 3, ang sabi, check na lang po natin yung Bible natin, sa verse 3, habang nagpapahinga nga sila sa Mount of Olive, privately lumapit ang mga alagad at kinausap si Jesus. Sabi nila, kailan po mangyayari ang mga sinabi nyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng panahon? So twofold, dalawang bahagi ang question nila. Ang unang question nila, when will this happen? Ang ikalawang question nila, o kalawang bahagi ng question nila, what will be the sign of your coming and of the end of the age? So humiling ang mga alagad kay Jesus ng kailan at mga palatandaan. So binigyan sila, bilang sagot ni Jesus sa kanila, binigyan sila ni Jesus ng propesya. However, ang ibinigay sa kanila ni Jesus ay isang magkasalabat o intertwined na prophecy. Intertwined sapagkat it was a prophecy about the near event and at the same time, a prophecy din iyon about the more distant event. Ibig sabihin, when we read this prophecy, para mas madali nating maintindihan ito, tignan natin ito na magka-partner o magka-intertwine nga na prophecy. Pinaprophecy ni Jesus yung near event nila na ang tinutukoy niyon ng Panginoong Yesus ay ang paggunaw ng City of Jerusalem.
Ayon sa history, noong 70 AD, you can read this sa history, under the command of Titus, naganap ang malagim na siege and destruction ng Roman military sa city of Jerusalem. Ang pagkubkob at pagwasak sa Jerusalem ay ginawa ng mga Romano upang matuldukan na ang tumitinding Jewish-Roman war na nagsimula about 66 AD. So, just try to imagine, itong sinasabi ni Jesus na ito na yung dito sa Matthew 24, ay naganap about 30 AD. Pero yung fulfillment na yung kapwa bato dyan, sa ibabaw ng bato, madudurog yan, nangyari noong 70 AD. 40 years matapos sabihin ni Jesus na not one stone of this temple will be left on another, everyone will be thrown down. Natupad nga. Nangyari nga ang paggunaw sa city of Jerusalem at pagkawasak ng matayog na templo. But prior to that, nagbigay din si Jesus ng mga signs kung kailan mangyayari yon o kung malapit na bang mangyari ang paggunaw sa city of Jerusalem. Yun ang isa sa mga naka-intertwined. Pero meron pang isang nakasalabat doon. Yung sinasabi natin na more distant event. Hindi doon nagtatapos ang prophecy ni Jesus. Dito sa chapter na ito at sa susunod pa na chapter, meron pa siyang tinutukoy na more distant event nga. Sa context nila noon, kasi that was 30 AD. Meron pang more distant event. Hindi lang yung near distant event. Iyon nga ay the end of the age of the earth na, hindi lang paggunaw sa Jerusalem, kundi paggunaw sa mundo and Christ's second coming. Ang tanong, since nakita natin that nangyari na nga yung near event prophecy ni Jesus, pero meron pang more distant event, ang tanong is it the end of time already? Katapusan na ba ng panahon? Ang simpleng sagot is not yet. Hindi pa. Pero we are already in the last days. Masasabi natin na katapusan na ng mundo kung masasabi pa nga natin na yun, kapag nakita na natin si Jesus. Sabi sa salita ng Panginoon, pag nakita natin si Jesus descending from heaven with a cry of command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God, kapag nangyayari na yan, pwede na nating sabihin, this is it, the end of time. However, ganito naman ang sinasabi sa Hebrews 1:1-2, dahil hindi pa natin nakikita iyon sa ngayon. Sabi po dito sa Hebrews 1:1-2, in the past, God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways. But in these last days, sabi ng author na ito, He has spoken to us by His Son, whom He appointed heir of all things, and through whom also He made the universe. Ibig sabihin, ang Old Testament time, ang maituturing na beginning of time. Mula iyon nang likhain ng Diyos ang sanlibutan at hanggang bago ipanganak si Jesus, iyon ang panimula ng panahon. Then ang New Testament time naman, ang maituturing na era of the last days. Mula iyon sa pagsilang ni Jesus hanggang sa time natin ngayon. So when Jesus came and preach the gospel of Christ, iyon na ang panimula ng end o last days of the end of time. Now, since we are already in the last days, agree po ba kayo doon? We are already in the last days. The next necessary question that we need to deal with is, how do we live in these final days of time? Wala nang next time after this. Diba? Next time.
No more next time. After these final days of time, that's the end. This is what we should do and this is how we should live. Una, we must live with wisdom from the Lord in the last days. Live with wisdom from the Lord in the last days. Ganito po ang babala ni Jesus sa verses 4 to 5. Jesus answered, "Watch out that no one deceives you. For many will come in my name, claiming, I am the Messiah, and will deceive many." Ang dahilan kung bakit kailangan nating mamuhay na may karunungan, malawak na karunungan galing sa Panginoon ay dahil in the last days daw, ayon sa ating Panginoon, maraming lilitaw na bulaang guro na gagamitin ang authority ni Kristo. I am the Messiah, I am with Christ. Upang mapakinggan sila sa kanilang itinuturong mapanlinlang na katuruan. Alam niyo mga kapatid, sa buong kasaysayan ng iglesia, mula sa umpisa ng pagkakatatag niyon, at kahit sa magpahanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga mangangaral na gumagamit ng twisted and deceitful teachings. In-expose na iyon noon ng mga apostles, gaya nila Paul at John at ng mga iba pa. So yung tinatawag na agnostic at iba pang mga teachings, dinil na iyon ni Paul noon. Kaya may mga sulat siya sa Colossians, may mga sulat siya sa Corinthians, and even John, meron siyang 4 letters, the gospel and the 3, John 1, John 2, John 3. Dahil they were exposing yung false teaching noon. So ginaganap na nila yon noong, dahil nga simula ng last days na noon. At ngayon, even sa time natin na ito, ine-expose pa rin ng mga sound theologians na gaya nila R.C. Sproul, kilala sila, si John MacArthur, Paul Washer, at John Piper, ang mga false teachings natin ngayon. Of course, hindi na katulad noon na parang sobrang academic yung presentation ng mga false teachings. Ngayon ay minsan appeal to the emotions na rin. Ganun pa man, di pa rin tumitigil ang pagsulpot ng mga false teaching. Siguro tatahimik, pero meron na namang ibang susulpot na false teaching. Ang sabi ng Panginoong Hesus, mga kapatid, watch out! Bantayan ninyo na hindi kayo mapaniwala nila. Ang babala ni Jesus ay isang babala na dapat nating seryosohin, lalo na ng dating mga Kristiyano, dahil sinabi rin niya dyan, na ang mga bulaang propeta at guro sa huling panahon ay makapanlilin lang ng marami. May mapapaniwala silang. Kaya mag-ingat tayo na hindi mapapabilang sa mga iyon. Alam niyo mga kapatid, ang isa sa mga mapandaya at delikadong preaching sa time natin ngayon, one example lang, na nakapasok na sa ilang evangelical churches ay ang prosperity gospel. As people who seek to be faithful to the Word of God, we should dislike this teaching. Tanggihan at itaboy natin ito at huwag na nating hayaang i-welcome pa. May ikukwento po ako sa inyo. Nung ako ay nag-aaral sa isang Korean Bible School, yung na-mention ko kanina, so hindi po ako sa PAC unang nakapag-enroll, nakapag-aral sa isang Korean Bible School. Isang taon ako nag-aral doon. Meron ako naging kaklase doon. Tapos, tumutuloy kami doon sa isang bahay ng classmate namin kasi nag-volunteer kami na magtuturo sa mga preschool, sa school niya na mga preschool ang tinuturuan. So, nagkikwento siya. Isang gabi na nagkikwentuhan kami. Meron daw siyang na-attenan na isang worship crusade. Tapos sabi niya, blessed na blessed ako doon sa na-attenan ko na event na yon. So talagang ikinukwenta niya sa amin yung excitement niya habang kinukwento sa amin. So habang pinapakinggan yung kwento niya, yung mga sinasabi daw ng preacher, naintindihan ko nang sinasabi niyang inspiring at nakaka-bless na preaching ay isang prosperity gospel.
Sa time na iyon, nakikinig na ako sa mga preaching ni John Piper sa YouTube. At isa si John Piper sa talagang directly nag-go against sa prosperity gospel. So sabi ko, parang prosperity gospel itong sinasabi niya. So something like this, no? So parang sinamari ko na lang yung nakuha ko na sinasabi niya. Ganito yung nilalaman ng preaching ng pastor na napakinggan niya, o preacher na napakinggan niya. Tapat ang Diyos bilang ating Ama at bibigyan ka niya ng nag-uumapaw na kasaganaan kung hindi ka magiging kuripot sa pagbibigay. Kaya kung nangungusap sa iyo ang banal na Espiritu sa oras na ito, huwag mo nang patigasin ang iyong puso, kapatid, at sumunod sa utos niyang ibigay mo ang lahat ng iyong ari-arian sa Kanya. Sapagkat in the first place, iyon naman ay sa Kanya. Sa lapi man yan o material na bagay, dalhin mo dito sa paanan ng Diyos at makakasigurado ka na pagpapalain at payayamanin ka ng Diyos dahil siya ay mabuti at mapagpalang Ama, lalo na sa mga tapat niyang mga anak. Halik kayo, ano ang nilalaman at daladala ninyo? Halik kayo, sambahin natin ng Diyos sa iyong matapat na pagbibigay. Dahil sa preaching na yon, ibinigay ng aking classmate, kinuha niya yung wallet niya, lahat ng laman niya, na pera doon sa wallet niya, inilagay doon. Pati na yung relo at cellphone niya, inilagay niya daw doon. Kumbaga, todo pati na, pati pato. Then natapos na ang worship crusade na yon, nag-uwian na ang mga tao, doon niya na-realize, wala na pala siyang pamasahe pa uwi. Pasalamat daw siya na may naawa sa kanya at pinaangkas siya sa sasakyan. So sa malapit, doon siya ibinaba at naglakad na lang daw siya pa uwi. Pero masaya niyang ikinukwento iyon kasi kahit na ibigay niya lahat ng pera niya, maging relo at cellphone niya, nakauwi pa rin naman daw siya sa bahay. Sa isang banda, mukhang inspiring ng kwento, di ba mga kapatid? Masaya siya kasi naging generous ang giving niya at umaasa na may paparating na blessing mula sa Diyos para sa kanya dahil sa generosity niya na iyon. However, ang pakiramdam na iyon ay deceitful and deadly dahil na-inspire iyon ng isang deceitful and deadly teaching na prosperity gospel. Now, saan ba nagkaroon ng twist? Ang tatay natin i-figure out doon, saan yung may twist? Sa teaching na iyon ng prosperity gospel, kaya naging false and deceitful iyon. Ganito kasi iyon. Sa prosperity gospel, it teaches that God wants His children to be wealthy and healthy. That's what God wants. Yun ang iniisip ng Diyos. How He can make you healthy and wealthy. Dahil ang mga Kristiyano daw ay mga anak ng Diyos at ng Hari, hindi dapat naghihirap at nagkakasakit ang kanyang mga anak. Kung sakali man daw na naghihikaos ng isang Kristiyano o nagkakasakit, iyon marahil ay sa negative thinking niya at sa hindi niya din pagiging tapat, lalo na sa pagbibigay ng tithes and offering. So tasabihan ka niya, may sakit ka, pag-isipan mo, baka meron kang unfaithfulness sa tithing mo? Meron ka bang time na hindi nagbigay? Pero kapag daw ang isang Kristiyano ay nagsimula ng maging tapat sa Panginoon na lumilitaw sa kanyang generous giving, ginagarantiya ng Diyos. It is guaranteed na pagpapalain ka niya sa iba't ibang aspeto. Wala kang kotse, magkakakotse ka na. Ikaw mo lang, magkakakotse ka na. Mga walang trabaho, magkakatrabaho ka. Mag-give ka lang. Ang mga may sakit, gagaling ka. Gaganda ang iyong kalusugan. Positive outlook lang sa buhay. At ayon sa teaching na ito, ang lahat ng gagawin ng isang Kristiyano ay magtatagumpay. Basta positive lang ang outlook sa buhay. Kaya ka nag-fail kasi hindi ka positive. Always declaring blessing sa sarili mo. Pagising mo pa lang, declare blessing at faithful sa giving lang.
Iyon ang sikreto ng abundant blessing at wealth ayon sa prosperity gospel. Pero napapansin na po ba natin kung ano yung twist? Ano ang mali doon? Mga kapatid, ang sabi ni Jesus, in the last days, watch out for the kind of preachers who preaches in Christ's name. Pero hindi naman tunay na aral ni Jesus ang ipinapangaral. Habang nakikinig tayo sa preacher, let us make sure, galing talaga yung salita ng Panginoon. That's why we encourage you na always check your Bible. And we do not preach na hindi ninyo nakikita ang verse upang magkaagrehan tayo. Galing nga sa salita ng Panginoon yon. We must live in the wisdom of the Lord. At ang wisdom na iyon ay hindi nanggagaling mula sa iyong napanaginipan na 2 ahas na ang ibig sabihin nun 8 pompiang. O mula sa nag-iilaw na balete tree sa tabi ng iyong bahay na isang gabi ay tinawag ka at sinabihang may misyong ipapagawa sa iyo. Alitap-tap lang pala yun. Ang pamumuhay sa karunungan ng Panginoon ay pamumuhay na palaging binubuklat, binabasa, pinag-aaralan at pinagmumuni-munihan ang Biblia na salita ng Panginoon. Tumawa kasi kayo kaya nawala ako sa... So that you may be careful to do everything written in it. Then, you will be prosperous and successful. Yan. Diyan nanggagaling ang tunay na karunungan ng Panginoon. Yes, mga kapatid. Gusto ng Diyos na pagpalain niya tayo even physically o materially. Yes, it's true that God loves a cheerful giver na nagre-reflect sa kanyang generosity. Ngunit, as we become wiser to the study of the Word of God and by His grace and guidance, natututunan natin na God may also send us into a fiery trial and there is nothing strange or uncommon sa pagdating niyon sa ating buhay. Habang tayo ay patuloy na natututo sa ating pagbabasa ng Biblia, madidiscover din natin, mga kapatid, na hindi lang pala sa tinapay, pagkain o mga material na bagay na bubuhay ang tao, kundi sa mga salitang ipinapahayag ng Diyos. Gayon din naman, kung sakaling mapadaan ang isang Kristiyano sa mabigat na pagsubok ng buhay, hindi sasabihin sa kanya ng Diyos, hayan, unfaithful ka kasi, kundi ang sasabihin ng Panginoon sa iyo, consider it pure joy, my beloved, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Hindi muna kita agad-agad iaalis sa mapait na yugto ng buhay mo na yan. Let perseverance finish first its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Also, kung mayroon ka mang imperfection o kahinaan pa, discourage ka na dahil tagal-tagal ng Kristiyano pero bakit balik pa itong alam mong hindi tama na gawain. Sa kabila ng iyong pagsusumikap na maging matapat na Kristiyano, God's comforting words for you is this, my grace is sufficient for you. Only when you are weak can everything be done completely by my power. Are you weak of something? Sabi ng Panginoon, diyan lilitaw that nagawa mo yan because of my grace. Mga kapatid, we needed the Word of God so desperately sa pagharap at paglaban sa mga deceitful teaching na lilitaw in the last days. And take note that hindi lang prosperity gospel ang false teaching na dapat nating bantayan na maglilipana sa ating paligid, kundi marami pang mapanlinlang na katuruan ang susubok na makapandaya sa atin. Binalaan na tayo ng Panginoong Hesus at patuloy pang pinaalalahanan gaya sa 1 John 4:1. Do not believe every spirit, but test the spirit to see whether they are from God, because many false prophets have gone into the world. There's nothing wrong to sometimes be critical. Ito ba talaga ang sinasabi ng Panginoon? Check ko nga. Ay, oo, yun nga. O check ko nga. Para hindi.
That is why we must live in the last days with wisdom from the Lord. Read the Bible regularly, study and meditate on it so that we can make sound judgment. Hindi agad-agad na, mali yan. Kundi sound judgment talaga with our objective analysis as we figure out and differentiate the false teachings from the real ones. Pangalawa po, since we are already in the last days, another way we must do as we live in it is to brace up for the intensifying tribulations and hardships. Brace up for the intensifying tribulations and hardships. Maliban sa mga naunang nabanggit ng Panginoong Jesus, nagbigay din siya ng iba pang signs of the end of times. End of time. Sa verses 6 to 8, ang sabi niya, "You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. All these are the beginning of birth pains." So in these last days, according dyan, kung sakali man, kapatid, na makakarinig ka ng napipintong gera dahil sa habulan ng mga bangka dyan sa shoal, o kahit nagaganap na ang labanan ng dalawang bansa, ang sabi ni Jesus, huwag kang maaalarma dahil doon. Such things must happen. Dito, hindi sinabi ni Jesus, such things ay pwedeng mangyari, posibleng mangyari. Posibleng mangyari ang mga gera. Kundi, ang sabi niya, such things must happen. Talagang mangyayari ang mga iyan. Talagang mangyayari ang sigalot sa dalawa o higit pang mga bansa. At hindi lang iyon. Hindi lang magkakagera, mayroon ding darating na taggutom at biglaang paglindol at iba't iba pang kahirapan, hindi lang sa ating bansa, kundi sa iba't ibang panig din ng mundo. Ibig sabihin, there would be various kinds of tribulations in the last days. Recollection. Nasaan kayo nung panahon ng COVID-19? Ay, COVID na yan. Paano ninyo napagdaanan ang halos 2 taong lockdown na iyon? Ang COVID-19, mga kapatid, ay isang halimbawa sa atin. Nawa hindi natin iyon kalimutan lang. Kung gaano kalagim ang maaaring maganap bago ang katapusan ng mundo. Sa isang iglap lang, sa isang ubo, o isang hatching lang, nagbago na ang buhay ng mga tao sa buong mundo. Pero ang sabi ni Jesus, simula lang yan ng birth pains. May mga paparating pa. Ang kahirapan na darating in the last days ay parang kahirapan ng babaeng nagle-labor. Kita ko yung labor ni Pastora noon kay Rian. Buti pinapasok ako. Namula yung kamay ko sa umpisa ay pasulpot lang ang sakit. Hindi ko alam yan, pero nakita ko. Sa umpisa, pasulpot lang ang sakit hanggang patindi ng patindi. Tama ba yun? That is the illustration na ibinigay ng Panginoong Jesus. In the last days, the tribulations and hardships na darating in the last days, umpisa pa, sulpot lang yan. Pero habang nalalapit na talaga ang end of time, patindi na. In verses 19 to 11, may sinabi pa ang Panginoong Jesus. After that, patindi ang tribulations and hardship. May sinabi pa ang Panginoong Jesus, then, ano sabi ng then? Eto pa, you will be handed over to be persecuted and put to death,
and you will be hated by all nations because of me. And at that time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. And many false prophets will appear and deceive many people. Siguro kung si Pedro ang nakarinig nito, no, 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 Master, hindi mangyayari yan. Pero nung nandun na siya mismo, ayun, bumigay si Pedro. Pero ito sinasabi sa atin ng Panginoon. Kaya paalala, in the last days, although tribulations and difficulties were events that would continually occur, hindi pa rin doon nagtatapos. Matatapos ang paghihirap sa mga huling panahon. Matapos ang batbat na kahirapan na ating pagtitiisan, susundan naman iyon ng persecution of faith. Yung ikaw na talagang kapit ka na sa Panginoon dahil sa mga pagtitiis mo sa paghihirap, tapos meron pa dyan, persecute ka pa. Pahihirapan at manganganib ang buhay ng mga mananampalataya ni Kristo habang hostility from other people. Yung bang hindi lang tampo, yung bang parang pagtingin pa nila sa iyo ay talagang hate na hate ka nila. Yun ang mararanasan natin saan mang lugar tayo mapatungo dahil sa identity natin bilang Kristiyano at pagnanais natin, pagsusumikap natin na manatiling tapat sa ating Panginoon, even in the last days. Kaya po, hindi rin imposible because of those napakatinding tribulations and hardships. Hindi imposible na makakarinig tayo ng balita na may ilang tumalikod na sa kanilang pananampalataya. At hindi lang sila tatalikod sa pananampalataya, hihikayatin din nila ang iba pa na tumalikod sa pagkapit sa mga pangako ng Diyos gamit ang sarili nilang pamamaraan gaya ng betrayal at hatredness. Sabihin nila, I am your friend, pero iniimpluwensyahan ka na pala, talikod na tayo sa pananampalataya. At habang nagaganap ang mabibigat na pangyayaring iyon, hindi pa iyon. Heto, lalapit naman sa atin ang mga mapanlinlang na guro at magsasabi ng seemingly nakapagpapagaan sa kalooban na teaching. Meron kang dating kasama na nagtalikod sa pananampalataya na pinepersecute ka, hostile sa iyo, at kung ano-ano pa. Tapos meron pa ito pa, magsasabi sa iyo ng mga false teaching. Gagamit ng authority mula kay Christ, pero twisted na. Tayo, that time, anong posibleng nangyayari sa atin yun? Isang posible ay gulong-gulo na isip natin. Baka naalaman na tayo. Pero kung mapapansin natin sa mga sinasabi nila, kung talagang hindi tayo maaalarma, hindi pala yung tinuturo ng salita ng Panginoon. Therefore, mga kapatid, in the last days, we have to brace up for the intensifying tribulations and hardships na mararanasan. Kung paano ang isang bahay ay pinapatatag, nilalagyan ng mga kung ano-ano. Naalala ko yun nung bata ako, patungan ng bato, ng gulong dyan para hindi hanginin yung bubong. Brace up din tayo para dyan sa mga intensifying tribulation and hardships na mararanasan. Kung sa palagay mo, kapatid, ay hindi pa ganun katindi ang tribulation na nagaganap sa ngayon, ngayon pa lang, kapatid, ay sanayin mo na ang iyong sarili na magtiis sa kahirapan at patuloy na magtiis pa sa kahirapan. Huwag takasan, huwag talikuran, at huwag asamin kagad na makalampas doon. All throughout the duration of that hardship, endure it as way of our training ourselves to endure pain. Nasaktan ang kalooban natin, endure that and try to calm yourself down and not be alarmed. Ang pagtitiis na iyong ginagawa o gagawin ang siyang katulong mo, magiging katulong mo sa pag-develop ng iyong perseverance o katatagan na higit nating kakailanganin sa papalapit, ngunit patinding kahirapan
sa end of time. Hindi nyo ba napapansin, mga kapatid, na pinapamper tayo ng mundo upang madali tayong maalarma sa pagdating ng mas mabibigat na tribulation? Let's go back sa preaching about the angels and demons, about the demons. Minsan, sinasakyan na iyon ng kaaway para tayo o para i-promote yung comfort, yung pamper sa bawat isa sa atin. Example, kung noon ay kailangan mo pang mag-travel mula sa iyong bahay patungo sa simbahan para umattend ng prayer meeting o Bible study, ngayon isang click mo lang sa link, makakapasok ka na sa Zoom para umattend ng online prayer meeting. Kaya kahit busy ka, continue lang sa paggawa, then listen to that prayer items or stop muna, then pray. Convenient. Although it is quick and convenient, hindi naman nakakatulong sa pagsasanay. Hindi naman iyon nakakatulong sa pagsasanay sa ating katawan na intentionally at heartily ay ilalaan ang lakas, ang araw, ang pananalapi para sa sama-samang pananalangin at intercession. Intayon. Halika kayo. Punta tayo sa church. 6 to 8, 7 to 9. Let's have prayer gatherings. Because dahil kailangan natin in the last days, yung masanay ang ating katawan to endure yung mga difficulties at hindi masanay sa comfort. Dahil imagine this, mga kapatid. What if dumating ang panahon na hindi lang mala-COVID o isang pandemic ang isa pang dumating sa buhay natin at lumaganap sa buong mundo. And then, hindi lang iyon ang darating. Kasabay pa niyon ang isang internet bug. Mayroong isang loko dyan na nagkaroon ng idea kung paano niya puputulin ang internet sa buong mundo. Tapos pandemic pa. Naka-lockdown na nga tayo, putol pa ang internet natin. Hindi na nga tayo makapag-online service, wala pa ang face-to-face gathering. Pero assumption lang ito, prediction lang ito. Pero posibleng mangyayari. That is why, mga kapatid, our appeal sa atin is we have to brace up for the intensifying hardships and tribulations na siguradong magaganap. Try natin na kumbinsihin ang sarili na huwag tayong masobrang mainis sa mga tribulations or problemang dumarating sa atin. Try naman natin na harapin siya with endurance at pagtitiis. Lastly, ang isa pang mahalagang gagawin as we live in the last days ay to hold on fast to God's righteousness. Ang sabi ni Jesus sa verse 12, because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Sa panahon po natin ngayon, kapag nababanggit ang mga salitang politiko, congressman, DPWH, at flood control projects, anong maiisip ng karamihan? Siguro ang maiisip ka agad ng karamihan, corruption. Tama ba? Sa panahon ngayon, kaakibat na ng pangalan o karugtong na sa titulong congressman at kontraktor ng DPWH ang corruption. Kawawa naman yung mga simple o small contractors na nadadamay sila na para bang, okay ba yan? Iyon ay dahil sa hindi lang nakakagulat, kundi nakakabahala rin na ulat ng mga nag-research at nag-usisa. Meron siyang senador na nagpa-research talaga siya. Doon sa mga flood control projects sa Central Luzon, lalo na sa Bulacan, pati sa Pampanga, dahil guni-guni lang ang mga iyon ayon sa presidente pa natin. Guni-guni dahil ang inireport ay completed na ang project. Fully paid na rin ang milyon-milyong bayad ng gobyerno sa kontraktor. Kahit wala naman talagang nagawang proyekto, kamot ang presidente natin. Kaya guni-guni lang.
Ang tanong nga ng mga tao, paano pa ba nakakatulog ng mahimbing ang sinumang nagnakaw na iyon ng pera ng bayan? Habang hirap na hirap at nanganganib ang buhay ng mga tao tuwing may bagyo at tumaragasa ang flash flood. At siguro ang ilan pa sa kanila pupunta doon magdadala ng relief goods. Ang kilalang tawag sa gawain na iyon ay corruption. Corruption dahil corrupted na ang morality ng mga nagsasagawa niyon. Mga kapatid, ang babala ng Panginoong Hesus sa atin, nakakapagalit, di ba? Pero because of the increase of wickedness in the last days, na kahit nga ang mga itinuturing na honorable representative ng mga tao ay inabot na, pero hindi naman lahat, the love of most will grow cold. Dami ng mga memes sa mga politiko ngayon na disrespect na yung honor ng isang leader ng bansa. Hatred sa isa't isa ang magpupumilit umalpas sa puso ng karamihan. Hatred from those who are being accused of wickedness toward their accusers, and also hatred from the accusers against those they are accusing of wickedness. Nag-away-away na at namuhina sa isa't isa. Ang sabi ng Panginoon, huwag nating hayaan na dahil sa paglaganap ng kasamaan sa ating paligid, ang pagmamahal sa ating puso naman ang maapektuhan at malalamig. Yellow talaga ako. Hindi pink talaga ako. No, I'm red. I'm blue. Away-away na sila. Red ka, I will not pansin you. I will worship the Lord. We have to keep on holding on to God's righteousness. Hindi natutulog ang Diyos. Yung po natin kalimutan. Kung out of control na ang greediness ng mga ilang mga nasa pamamahala, God is still in the throne and is fully in control. Darating ang panahon na God will hold them accountable sa lahat ng kasama at pandaraya na kanilang ginagawa. At bilang mga Kristyano, ang hindi sagot natin doon, buti nga. Kung hindi, we pray and we hope na magbago sila upang hindi na nila danasin iyon. That is why, mga kapatid, bagamat laganap na sa ating paligid, pababa na ng pababa ang edad ng mga nambubugbog at nanggagahasa at pumapatay. At kahit na ang maging ang mga gurong pangalawang magulang sana ng mga mag-aaral ay hindi na nire-respeto, bagkus ay ginagawan pa ng pananakit, sakit ng damdamin. Huwag tayong susuko sa pagkapit sa kabutihan ng Panginoon. Hindi nananahimik ang Diyos. Hindi siya sumusuko sa pagpapalaganap ng kanyang kabutihan sa buong sanlibutan. Narito pa rin tayo na nakaranas ng kabutihan ng Panginoon that can still try and explain to them. God does not want that. What God wants you to do is to love your teacher. Love your constituents. At mas masaya pa nga na umuunlad ang bayan kahit wala tayong kinukupit. Kaya panatilihin lang nating nananahan sa ating puso ang encouragement mula sa salita ng Panginoon na nagsasabi, but as for you, O man, O woman of God, pursue righteousness, godliness, faith, love, steadfastness, gentleness. So because of this, let's fight the good fight of faith. Dahil matapos ang pagbibigay ni Jesus ng mga signs of the end of age, hindi siya nanatiling ganoon na parang nakakaalama. Dahil do not be alarmed nga, meron siyang ibinigay na liwanag. Ang sabi niya sa verse 13, but the one who stands firm to the end will be saved. Stand firm and you are safe. Mga kapatid, na itanong kay Jesus ng mga alagad, ang katanungang marahil ay tinatanong din natin sa ngayon. When will this be? Kailan magaganap ang muling pagbabalik ni Jesus at ang end of time? Sabi ng Panginoon sa Matthew 24:14, at ito ang patuloy nating i-goal, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony
to all nations, and then the end will come. So dito muna po nagtatapos ang mensahe ng salita ng Panginoon para sa atin sa umagang ito. Tandaan natin ito mga kapatid, ang end of time, bagamat puno ng panlilinlang, tribulations at persecution, hayag na hayag pa rin naman sa mga panahon na ito ang katapatan ng Panginoon. The Lord is and will always be faithful to the end. Dan until sa muli nating pagkikita. Sa pagkikita natin at ng ating Panginoon face to face. Kaya buong katapangan nating harapin ang mga huling panahon hanggang sa end of time at pagbabalik muli ng ating Panginoon. Again, the best way to live in the last days is to live with wisdom from the Lord, brace up for the intensifying tribulations and hardship na magaganap doon, and hold on fast, kapit lang matindi, to the righteousness of God. Pagpalain nawa tayo palagi ng matapat nating Panginoong si Jesucristo.